Manila, Pilipinas, ibinunyag ng Commission on Audit na ang Office of the Vice President ay maaaring gumamit ng 34 na safe house sa loob lamang ng 11 araw noong Disyembre taong 2022 sa halagang 16 na milyong piso. Ang impormasyong ito ay inilabas sa isang pagdinig ng panel ng kapulungan ng mga kinatawan noong Huwebes, na nagdulot ng mga tanong tungkol sa mataas na gastusin na ipinakita sa mga confidential funds. Ipinahayag ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop ang kanyang mga alalahanin tungkol sa 34 na acknowledgement receipts na isinumite ng OVP. At tinanong ang COA kung ang bawat resibo ay tumutugma sa isang safe house. Sa simula, hindi makumpirma ni COA Audit Team Leader, Gloria Camore ito, ngunit kalaunan ay inamin niyang malamang na ang mga resibo ay kumakatawan sa isang safe house bawat isa. Pinilit ni Representative Acop ang karagdagang detalye, na binanggit na isa sa mga pag-aari ay nirenta ng 500,000 piso para sa 11 araw, nakatumbas ng humigit kumulang 45,000 piso bawat araw. Anong klaseng safe house ang nagkakahalaga ng 45,000 piso bawat araw kung kahit ang mga mamahaling lugar ay mas mura? Tanong ni Acop. Lalong tumindi ang pagsisiyasat ng ipakita ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang tagapangulo ng komite, ang karagdagang mga resibo na nagpapakita na ang OVP ay nagbayad ng 1 milyon para sa renta ng isang safe house. Ipinahayag ni Chua ang kanyang pagdududa sa mataas na halaga, na inihalin tulad ito sa mga luxury resorts at tinanong kung bakit mas mahal ang mga renta ng OVP kumpara sa mga mamahaling kwarto ng hotel. Paano nagamit ang 1 milyon sa loob lamang ng 4 na araw? Iyon ay 250,000 piso bawat araw, sinabi ni Chua, at idinagdag, hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakamahal nito? Sumagot si Camore na wala silang impormasyon tungkol sa laki o tiyak na detalye ng mga ari-arian. Ang OVP, na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte, ay nahaharap sa tumataas na pagsusuri tungkol sa paggamit ng kanilang budget, lalo na sa alokasyon at paggasta ng mga confidential funds noong 2022 at 2023. Ang pagsusuring ito ay kasunod ng isang Notice of Disallowance na inilabas ng COA laban sa 73.2 na milyong piso ng 125 na milyong piso na confidential funds ng OVP para sa 2022, mga pondong hindi bahagi ng orihinal na budget sa ilalim ni dating Vice President Leni Robredo. Ang mga pagbubunyag na ito ay nagdulot ng karagdagang investigasyon sa mga financial activities ng OVP, kung saan ang mga mambabatas ay nagtatanong kung ang mga pondong ito ay ginastos ng naaayon. Nagbabala si House Majority Leader Manuel Jose Delip na maaaring harapin ni Duterte ang mga kaso ng graft kung hindi siya makapagbigay ng kasiyasang paliwanag tungkol sa paggasta, lalo na sa harap ng mga negatibong natuklasan ng COA.